Okay mga boss, 10:44 ng gabi. Bagong gising. Nagising ako ngayon. At paglabas ko, may mga parcel ako dun sa maliit naming lamesa. So meron ako isang parcel na gustong i-share sa inyo. So bumili na naman ako ng panibagong test equipment para sa electronics, lahat, electrical electronics. So share ko sa inyo, short unboxing video muna tayo ngayon. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Uy, may battery ng kasama. Galing. Wow. That's great. At ito yung kanyang probe. Iba talaga quality niyan. Iba talaga quality ni Flock. Ito test probe niya. Okay. Testing na natin. Mas accurate talaga siya. Kuha lang ako ng mga ite-test natin. Compare ko dun sa dati kong test. Dito. Iba talaga yung ano. Ito. Meron siyang input alerts. Testing natin. Isalin natin yung probe. Wow! Milliamps. So, nawala yung alarm dahil tumama. Pero pag sumala ka, alarm siya. I-indicate na mali yung setting mo. So, very safe. Batala si Master. Laking display. Parang sulit, ano? So, ito mga boss, no? Tetestingin natin itong bagong multimeter kung okay ba. Pero, itong brand na to kasi trusted ng napakadaming technician. So, may mga parts ako dito. Ayan, may nakakalat na parts. Siguro resistors na lang. Kaya magkalat tayo dito ng parts. May capacitor o bago. Saka itong mga magbababang value ng resistor, lumang capacitor. Yan. At i-compare dito sa matagal kong gamit ang magiging reading ng tester na to. So anyway, ito naging pakinabang ko na dito noong by profession ay nagre-repair pa ako ng computers. So sulit na sulit, bawing-bawi ako dito.
So, simulan na natin ang pag-test kung okay nga ba. Ilaw. Ay, nagmangwal. Ilaw. So, yan. Unahin natin sa resistance. Kukompare natin yung reading nito at saka nito. Kita ba? Yan. Tapos, dito, hindi nahihirapan yung mata ko. Medyo malabo na yung mata natin eh. So, napakalaki ng display. Napakaganda. Okay, so simulan natin dito. Compare natin yung dalawa. Okay. So, mga resistor, mga boss, may 10% yan plus or minus, basa niya is 99.2 ohms. Ang value ng resistor is 100. Dito, 99 yan. So, ni-range ko sa ohms. Nasa 200 tayo. Ang basa na itong isa, sana makita, 99.0. Ayan na. Itong isa, hindi na iba. 99.0. No? Hindi kita ba? Wala kasi itong naputol na yung kanyang, lagyan natin ilaw para makita. Yan na. 99.0 talaga. No? Dito sa bago kong meter, ang reading niya is, so hanggang bababa, 99. Nababa pa. 0.2. So, may 0.2 difference. Sa resistance kasi, tested ko na to. Talaga napakalapit. So, subukan natin doon sa mga mabababang value ng resistor. Ang rate nito is 0.33 ohms. So, tingnan natin. No? So, yan. 0.2 ang final reading. So, pasok to. Okay pa to. Tingnan natin to isa. Ay, nawala ilaw. Kita ba? Ay, lagyan ng ilaw. Nagtitipid sa kuryente. So, itong isa sakto. 0.3. Ayan, 0.2 din. No? 0.2 din. Pag dito sa kabilang meter natin yung ginamit, mga boss, ito yung result ng reading niya. 0.8. So, naandyan yung, 0.7. Naandyan yung diferensya. Yung accuracy nito, kontra dito. So, meron 0.7. Wala na, pumondo na siya sa 0.7. Etong isa, 0.2 rin ang basa dito kanina, 0.7 din. So, doon sa mga points na yan, yung accuracy nito, pag ang isusukatin ay capacitor, wala itong capacitance meter. So, meron akong separate na tester para magsukat ng capacitance. So, dalawang meter ang dadalhin ko kung magre-repair. Kung tatanggap pa ako ng repair, pero hindi na. Iba na linya natin ngayon. So, ito, meron siyang capacitance meter. Included na sa kanya yung pangsukat ng capacitor. So, at eto nga, mga boss, meron ako ditong mga stock na capacitor. So, ang value nitong capacitor na hawak ko, boss, eto, ayan isang maliit, ay 10 micro. So, tingnan natin kung anong ibibigay niya reading. Ayan, 10.1 UF. So, sakto. So, itong isa, 10 UF din to.
So, tingnan natin. 9.94. So, yun yung isa sa quality ng tester na to. Ang gusto mo, mapapagkatiwala ang tester sa ganito. Kaya lang, kontra dito, wala pang parang 500 lang yata o 600 ang bili ko dito nung araw. Oo, nasa ganun lang na range. Hindi ko na matanda kasi napakatagal na nito eh. Ito, 1,000 ang yung kailangang ilabas na pera. Regarding sa range ng meter, etong dalawa na to, hindi ko na to magagamit. Microampere, AC-DC, milliampere, AC-DC, hindi ko yan magagamit. Magagamit ko lang yan AC, DC, millivolts, hindi ko rin yan magagamit. Ito, yung continuity tester, diode tester, at saka ohmmeter, at saka itong capacitance. Ang ammeter naman kasi, meron din siyang ammeter, mas convenient lang, parang hindi ka na maggagamit ng kable, mas convenient yung clamp meter. Kaya malamang ito, bihira akong magamit. So muli, maraming salamat po sa lahat ng nasuporta sa channel, mga subscribers natin, at yung mga viewers na rin. So patuloy lang po sa pag-aabang ng mga videos na i-upload ko. So meron akong ginagawang video ngayon. After nito siguro yung mga pasunod kasi hindi pa kinukuha yung ni-repair ko na amplifier, yung madaming nasira na pyesa. Hindi pa kinukuha. Plano ko sukatan, parang alamin kung ano ba talaga ang output ng amplifier na yun. Kasi advertised yun ni Concert 1,000 watts daw eh. So abangan nyo yun. Okay, again, thank you mga boss. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Yeah, yeah.